ayun nga, nandito na tayo ngayon sa ating chart. Tingnan natin kung ano yung ginagawa ng market, kung ano yung gagawin pa ng market for next week. So, syempre ito yung sinabi ko pala. Ito yung sinabi ko nung last analysis, di ba? Ayan. Okay, high chance pa rin na magkaroon ng strong buy. Kumbaga, andun pa rin yung buy position. Yan. Hanggang next week, baka next week, 'di ba? Pwede nang kuhanin yang ano yan. Yang area na yan, yung 3,000, 4,300, 4,320, 4,350. So, andun pa rin. Basta ang important zone ko, ibig sabihin ko, ito yung pinaka-importanting zone, yung 4150 natin. So, yan yung sinabi ko, na ang market ay may strong bullish pa rin. Tapos ang target nga yung 4250, yan yung first, and then yung second target ay yung 4300, and then 4320, and then 4350. And then yung ano natin, yung ginawa ng market, ito yung ginawa kong yung drawing. 'Di ba? Saktong-sakto 'yan, saktong-sakto. So kasi nakita nga natin na pwede yan magkaroon diyan dahil may nakita tayong neckline dito. Dito sa area na 'to. Yan. Ayun, saktong-sakto 'yan. Kaya ito yung ginawa natin, dinrawing natin. Kumbaga nilagyan natin ng bar. So ayun, sumakto siya, and then ang pagtapik niya dito, malapit na sa important zone natin. Okay? Sa important zone natin umangat na. Okay, so sabi ko nga, ang important zone natin itong 43, yung 4150. Kung hindi tatapikin yan, talagang malakas talaga ang bullish. Okay? Ngayon, so ayun nga, yun, update ko lang, meron nga tayo ulit ngayon panibagong new important zone, pero mamaya ipapaliwanag ko yan. So ito, hindi natin to hinulalysis. Hindi natin to hinulalysis. Siyempre, ginamitan natin to ng natin, na tinatawag nating strategy. Ito nga yung Golden Triple Trace Method. So, yan. Papaliwanag ko lang ng konti. Okay? Dito ako nagsimula niyan. Okay? Sa Golden Triple Trace Method, kaya sa Triple Trace, siyempre, alam mo naman, usaping pera-pera dito, bago ka mag-entry, talagang trace mo muna ng 3 beses para talagang sure ka, di ba? Sure ka na maganda yung magiging entry area mo. Okay? Dito may nakita tayong trend. Okay, sa Golden Triple Trace Method, may tatawag tayong trace trend. Yun yung unang trend natin sa triple trace, yung trace trend. Okay? May nakita tayo na trend. Okay? Ayan. And then kung wala kang nakikitang reversal, kasi yung pangalawa natin is trace reversal. Okay? Ngayon, dahil wala ka naman nakikitang reversal, for example, wala ka naman nakikitang reversal dito sa pababa na to, ang ibig sabihin lang ay merong pa ring pagbaba. Kasi wala ka naman nakikitang reverse. Diba? Wala ka naman nakikita. Ibig sabihin, ang market patuloy pa rin na bumababa. For example, ganyan. Yan. So, wala ka nakikitang reversal, so tuloy-tuloy ka pa rin dun sa trend. Okay? Tapos, yung pangatlo nating trace is yung trace entry. Okay? Kung saan ka magandang mag-entry. So, ito, ginamitan natin to ng GTTM, yung Golden Triple Trace Method natin. Okay? Una, may trend. Okay? Nakita natin yung trend. And then, nakita natin na may reversal. Ito, sabi ko nga hindi ako yung sa tawag dito, yung mga pin bar, yung mga ganon. Para sa akin, ang reversal ay pattern. Yung mga reversal pattern pa rin. So, ano-ano yun? Yung mga head and shoulder, double top, double bottom, triple bottom, yan, mga ganyan. Pero, ang tanong, saan ba nga ba dapat nag-e-entry at paano nga ba nag-e-entry dyan sa mga ganyang pag nagkaroon na ng ganyang kumbaga nagkaroon na ng reversal. Okay, pag-usapan muna natin to. So, ngayon nakita ko na may reversal. So, ayan. So, meron ditong double dito. Lagay ko na lang D bottom. Wait lang po Yan. Dito lalagay ko ay D bottom. And then, ito yung neckline ko. Ito, neckline.
Yan. Ito yung neckline ko. Highlights ko lang. Yan. Yan. Kasi yung double bottom, hindi naman siya as in talagang double bottom na pantay na pantay. Minsan ano siya, minsan hindi siya pantay, pero as in ang pinaka-importante kasi pag mga ganyan, syempre alam mo yung mga trigger. Ang trigger syempre yung neckline. Okay? Nakita natin dito na merong neckline. Ito sa neckline natin, okay? Yun nga pala, kaya pala ako naganap. Kasi yung double bottom, yan, minsan ganyan, pantay na pantay. Target niya yung pinakadulo. Okay, meron naman double bottom na hindi pantay. Yan, ganyan. Okay, paliwanag ko lang. So, ayun. Okay, may nakita tayo dito na, yun, reversal pattern. So, hindi ka na ngayon magti-trade ng pa-sell. Kasi, against ka na. Kasi nga, una, trace trend, and then trace reversal. So, kung ang trend, wala ka nakikitang reversal, so tuloy-tuloy siya. Ang trend, ganun pa rin. Pero dahil may nakita ka ng reversal, so, hindi ka na pwedeng, ang tawag dito, umagainst sa trend. Kasi may nakita ka ng reversal eh. So, ang hahantingin mo na, yung buy position. Ngayon, sa mga price action naman, makikita din natin na meron tayong price action dito na ginawa. Yan. Diba? Sa mga SMC dyan, yan. Ayan, ayan, ayan. So, ito, yung last lower high niya, nabasag. So, ito yung nangyari. Kaya nagkaroon ng SOR, yung sign of reversal. Sa iba naman, sa chalk, yung change of character. Okay, sa akin, SOR. Yan yung mas madali kong maintindihan. SOR, sign of reversal. Kasi ako yung trader na hindi ko na kailangan pang ano man tawag dito, hindi ko na kailangan pang pahirapan pa yung sarili ko dahil nga ako minsan ginagawa ko na ako na yung gumagawa ng sarili kong parang sarili kong way para mapadali ko na malaman kung ano yung ginagawa ko sa market. Okay? So nakita ko na may SOR. So syempre dahil nga may SOR tayo, breakout and pullback. Tingnan niyo yung pullback, saktong-sakto sa neckline. Kasi ang neckline, pag nabasag, kailangan niyan i-retest. I-retest yan. So, ito, ginawa niya retest. So, ngayon, syempre, trace entry tayo, di ba? Trace entry na tayo dahil nga nakita natin na merong ang reversal, tapos nakita natin na ang trend ay paangat. So, saan ka magandang mag-entry? Syempre, pinakamagandang mag-entry, nilalagyan ko yan ng, sabihin natin Fibonacci, retracement. So, ito. Lalagyan natin ng Fibonacci retracement. So, mula rito sa higher low niya, higher low na kasi nga may SOR tayo. So, ito na ngayon yung higher high niya. Yan. Yan. Lalagyan natin yan. Then, higher high niya. So, yung higher high niya, ito na. Ngayon, from higher low to higher high, doon natin ihilahin yan pataas. Yan. So, makikita natin dito na pasok siya sa golden golden zone natin. Tapos dito sa golden zone, yan, nakita ko yan. Yan. Kaya nagsimula tong ganitong atong analysis na to. Okay? Dito sa golden zone, makikita mo na may double bottom na naman na ginawa. So, saktong-sakto na pagtapik niya sa last zone ng golden zone mo, nag-reverse na yung market. So, nagpahiwatig na siya, naangat na siya rito. Yun. Yan, dyan. So, sabi ko nga kapag may neckline, lagi niya nire-retest. Okay, di ba? Nire-retest. So, yung market, nag-start na siya ulit mag-up. So, dito, nung may nakita ka na ganyan, yan, pwede ka na mag-entry sa price ng neckline mo. Kasi nga, yun yung pinakamaganda. Yun yung pinakamagandang entry point. Kasi yun yung, kumbaga, tawag dito, susi. Kumbaga, siya yung susi. Para kung talaga bang mag-work yung double bottom o double top. Okay? Yung neckline. Kumbaga, siya yung trigger eh. So, kung hindi niya binabasag yung neckline, hindi siya above doon sa neckline, so, ibig sabihin, walang trigger ng double bottom, double top, head and shoulder, okay? So, yung neckline ang pinakamahalaga. Tapos, dapat alam natin kung ano yung tinatawag na retest, okay?
So ngayon, yung neckline yan, ni-retest. Diba? Pag angat niya, retest, then angat na ulit. So dito ka naka-entry, diba? Ang position mo niyan, ganito. Long position, yan. Ito yung SL mo. Yung below lang, kahit konti lang, tapos target mo, syempre, yung higher high. So, yan yung, ganyan yung kalalabasan. Okay? Pero dito, syempre dito, kasi build-up structure to, so yun yung nakita natin. So, dahil nga, meron nga tayong nento, tapos patuloy nga nagkaroon ng pag-angat, nakita natin ulit, di ba, dito. Ayan. Sabi ko nga nung nakaraan to, sa analysis natin, yan. Di ba? Kumbaga sa ano to, BOS o breakup structure, basag. So, ito ngayon ay panibagong higher high niya. Yan, dito. Yan, higher high. So, ayan. So, dyan siya nagkaroon ng panibagong higher high. For example naman, nag-TP ka na dahil na-hit na yung target mo. Okay. Dahil na-hit na yung target mo. So, ngayon, mag-place ka ulit ng Fibonacci retrace set mo. Saan ka mag-place? Siyempre, dito. Kasi ito yung pinaka-last niya. O, ito yung higher low niya. Okay, higher low niya. Then, hatakin mo ulit pa higher high. So, makikita natin dito. So, ayun pa rin. Nandun pa rin siya sa golden zone. Hindi niya tinatapik yung golden zone natin. So, which is yung important zone natin. Bakit siya naging important zone? Dito naman, sa price na to, yan. Yan, yung angat-angat. Diba? So, ay, mali. Yan. Dito, sa price action na ginawa niya. Yan. Yan. So, ito ay basag. Break. Tapos, ito yung huling yang buntot. Kaya nagkaroon tayo ng important zone. So, yung important zone natin, dapat hindi yan magalaw. Kasi, kumbaga, sa price action na ginawa niya, yan, magkakaroon yan ng, kumbaga, SOR yan. Sign of reversal yan, yung mga ganon. Diba? Pero, hindi niya nga ginawa. Kumbaga, ginalang niya tong trend na to. Yan, itong trend na to. Ay, ko. Excuse me. Itong trend na to. Ayan, itong trend na to. Yan. Ay, aray ko. Itong trend na to. So, yan, ginalang yan. Makikita mo naman. Then, ang target, syempre, ang target natin dyan ay yung higher high niya ulit. So, ayun, gumawa at nag-create. Ito na ngayon. Dito na tayo ngayon papasok. Okay? Dito na tayo ngayon papasok. Ano ang meaning nito? Yan. Kasi, higher high, break, and then, panibagong higher high, tapos, umangat, and then, na-touch niya. Ito, na-touch niya to. Yan, yung bumuntot. So, ano yung meaning yan? Pwede yan ay fake o pwedeng sign. Yeah, pwedeng sign na siya na bumaba. Yung bababa yung market. Kasi nga, halos 1,000 pips yung binagsak eh. Kaya, pwedeng may nabasag na structure. Okay? Pero, syempre, dahil sa ganung kabilis na bagsak, sigurado ako dyan, kung sa mga, ano dyan, SMC nga dyan, yung FBG, di ba? Kumbaga, para sa akin, yung ganung bagsak, abnormal yun. Hindi siya maganda. Kaya, pwedeng bumalik pa yan sa price na yan on Monday. So ngayon, kung tatanungin nyo ako kung nasaan ang market, syempre, ang market, nandun pa rin tayo sa paangat. Pero syempre, dito kasi, yung target kasi niya, yan, kapag ito kasi ay binasag niya, wala na namang details yan. So, wala talaga tayong magiging magiging entry kasi hindi tayo nag-e-entry kung wala naman tayong makikitang details, di ba? Walang support and resistance diyan eh. Psychology lang yung mga nandiyan. So ayun natin, gusto natin yung may mga physical na nakikita tayo. So ayun. Kaya kung tatanungin niyo ako dito sa area na to, pinakamagandang gagawin ko diyan maghintay talaga. Okay, maghintay. Maghintay kung hanggang saan ang market. Di ba? Kung anong gagawin diyan ng market. 'Di ba? Yun yung pinakamahalaga. Dapat kapag alam mo na nandun na sa position na yun at wala ka nang magagawa. 'Di ba? Wala ka nang makita, di maganda niyan, waiting ka na lang ulit sa market kung ano yung gagawin niya. Kung ano yung gagawin niyang structure dito. Either ba babasag na naman siya, gagawa na siya ng panibagong higher high niya, or bababa na siya dito. Okay? Kasi kung titingnan natin tatanggalin ko na tong analysis na to. Okay, hindi ko alam paano ko mapapakita, pero sige, subukan natin. Tanggalin ko lang yung iba.
Okay, punta tayo ngayon sa day 1. Sa ganito kasi sa day 1, kita ba? Yan, day 1. Sa ganito kasi na pag gumagawa siya, sa akin nga, sa observation ko, dahil nga sabi ko nga, lagi ako nakatutok sa market. Every time kasi na babasag siya ng panibagong higher high niya, lalo na kapag medyo obvious dahil nga nasa malaking time frame, pwedeng ano yan, pwedeng magkaroon muna ng fullback. Okay? Pwede munang bumalik yan. I-retest niya yung ginawa niyang yan, yung pinakamababa. Aray ko, pangit. Ayan. Ito, pwedeng bumaba yan. Yan. I-retest na itong pinakailalim na yan. Pero syempre, may mga first target tayo dyan. Syempre, itong una, yung neckline. Which is yung 40-40. Yan, yung area na yan, 40-40. Yan yung una niya magiging target. Siguro kung dito naman sa maliliit na town zone, yung new important zone natin, yung 4163. Okay? So, yan yung mga first target niya kung bababa talaga siya. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, sa area ng pinakamataas na to, yung sa 50, pinakamaganda diyan maghintay tayo. Sabi ko nga, kung kayo na kumbaga sa inaran nyo may mga doji kayong makikita diyan, pin bar sign, 'di ba? Yung mga ganon, yung pin bar bearish naman tawag dito, yung mga bullish candle, bearish candle, di ba? Yun, yung mga ganon. Pwede niyo yung gawin. Pero sa akin nga, sabi ko nga, ang gusto ko pattern. Okay? Yung mga reversal pattern na nakikita natin dyan. Sa ganon, malaman natin kung ano yung gagawin ng market. Kung pwede siya bumaba o pwede ganyan. Pero sa akin nga, sabi ko nga, sa experience ko, bago kasi siya bumasag talaga, kung mahina na siya, okay, kung mahina na siya, pwedeng parang magkaroon lang to ng yung fractal, yung buntot. Yan, pwedeng magkaroon lang ng buntot diyan tapos bumaba. Ganon. Kasi meron nga tayo ito, kung nakikita nyo dito sa area na to, kung siguro sa 4 hours time frame, may meaning to eh. Yan, pwedeng yung SOR o yung choke, yan. Pwede itong choke o SOR. Sa mga SMC, di ba? Choke, change of character, yan. Sa YCOP, SOW, sign of weakness. Okay? Yan, pwede kasi yan eh. Pwedeng may meaning to eh. Pwedeng, yung inaan nyo lang. Pero syempre, kapag may ganyan, may SOR, syempre, ang magiging SN mo niya, syempre, above sa mga ganito. Ngayon, kung yung SOR, kung SOR na to, yung sign of weakness natin o change of character natin, binasag niya to, so ito yung mababaliwala. Hindi to SOR. Pwedeng fake. Okay? Fake breakout. Yan. So, ayun lang. So, para sa akin, next week o Monday, much better pa rin na mag-observe kasi nga, pwede nga gumawa yan ng all-time high. Pwede Pero for me, mas maganda maghintay tayo kung magbe-break nga siya. Okay? Kasi kahit mag-breakout naman siya dyan, kunyari, yan, breakout, pwede pa rin naman yan bumagsak eh. Bababa pa rin yan. Ngayon nga lang, hindi natin alam kung hanggang saan. Either 4,000 ba o 5,000 ba. 4,500, mga ganun, or hanggang 5,000 o 5,000, di ba? So, yun, tingnan natin kung ano yung susunod na mangyayari sa Monday. Maganda observe talaga yan. Observation talaga yan. So, ayun lang. Maraming salamat. Bye-bye.